Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Alright mga brothers! Dito naman tayo ngayon sa Flash 150 ng Rusi. So ito, itong kakagalit na So itong Flash 150 mga brothers is ito ay nakakategory sa underbone. Since ang underbones motorcycle dito sa Pilipinas halos pumapangalawa sa bentahan. So nangunguna po dyan yung scooter. And then halos lumelevel na rin yung mga pantra bikes at mga iba pang design or style ng motorsiklo. Pero itong underbone, isa ito sa mga popular dito sa Pilipinas. Kaya ang Rusi naglabas din ng kanilang version na ganitong motor. And good thing, EFI na po ito mga brother. Oh my God! So ito po yung kauna-unahang fuel injected na motor ng Rusi bago pa nila nilabas si RFI 175. So sa design mga brothers, marami nagsasabi na ito halos inspired sa mga Japanese brand katulad ng Supra ng Honda and also yung I think yung unang version ng Sniper ng Yamaha. So hindi naman masyadong ginaya talaga doon, no? May pagkakaibahan din naman, no? Hoy! Then ito kasi design ito ng motorcycle sa China. I don't know kung anong brand pero hahanapin ko at ipa-flash ko dito sa screen. Alam niyo naman kasi si Rusi kumukuha lang naman talaga ng motorsiklo sa China. So wala po talaga silang original design and pattern, no? Hindi totoo yan. So sila po reseller lang o dealer ng motorsiklo dito sa Pilipinas na galing sa China. So mga brothers, unahin muna nating ikutan ang harapang bahagi ng motorsiklo, no? So dito makikita natin yung kanyang agresibo at matutulis na edges pagdating dito sa harapang bahagi. Ayan, no? Makikita nyo rito sa baba ng turn signal lights niya na matulis at nakakonekta po yan dito sa kanyang front fender. And then pagdating din dito sa bandang taas, which is yung kanyang headlight, okay din, no? So by the way, this is I think this is a metallic blue na kulay or hindi naman siya midnight blue no? So shoutouts nga pala doon sa nagtumulong sa akin kung anong kulay ng Titan 250. Salamat sa iyo brothers, no? So lalapit na tayo, no? Tignan natin yung kanyang fairings quality, no? Ayan, so masasabi ko dito sa fairings niya, no, ito is nasa neutral o nasa mid quality po ito para sa akin, no. Meron siyang lutong at the same time meron din siyang rupok, no. Pero malambot naman siya, nag-a-absorb pa rin siya ng impact. Pero masasabi ko kung sakaling ito mabangga, talagang ito mababali, no. Hindi po ito tutupi sa aking opinion, no. And then okay din yung design. Ayan, sinasabi ko nga yung edges. Okay, makapal. Ganon din dito sa taas na bahagi. And then pagdating dito sa gitna, makikita natin yung plastic niya na matte ang kulay. And then meron pong mga texture para ma-highlights kahit black lang ang kulay niya. And then ito yung nagustuhan ko dito. Yung emblem, yung bagong approach na emblem ng Rusi, silver na lang. Sana sa lahat ng mga motor na ilalabas ng Rusi, mga brothers on the wheel, ganito na ang ilagay nila. 'Di ba? Elegante ang datingan, no? 'Di ba? And then dito sa gilid, makikita natin yung kanyang LED na turn signal lights. Ayan, makapal din yung plastic at nakalagay na mismo dito sa kaha ng motor, hindi siya nakabukod, yung nakalabas. Tatlo po yan, no? So we assume na maliwanag ito. And then meron siya ditong daytime running light. Ayan, makikita nyo mga brothers on the wheels. Ayan, no? May linya po dito. Ayan, so maganda ito, lalo na pagka umilaw na. So ngayon hindi natin mapailaw dahil hindi nila kinakabitan talaga ng battery mga motor dito unless ilalabas nyo. Sa kabilang side ganun din, makita natin yung LED turn signal lights nya and then yung pinaka eye-lick ng pinaka daytime running light nya. Ang ganda talaga, makapal din yung plastic. And then meron ditong air intake. Ayan, para may winglet dito. Tama ba tawag doon? Winglet. And then may edges dito ng
ng pairings, oh. Ganda. Oh, that's hot. That's hot. So pagdating dito sa taas, makikita natin yung kanyang headlight. Yan. Ano, medyo may pagka-dark yung plastic ng headlight niya, parang semi-smoke, no? Makikita natin. And then yung pinaka headlight niya is LED na rin, no? I think this is the low beam and this is the high beam. So mga Flash 150 owners diyan, i-correct nyo nga ako at tulungan nyo naman ako kung ano rito yung high beam at saka low beam. So I think this is the high beam and this is I think this is the low beam and this is the high beam. Okay? Pairings niya rito, ganun din. Okay din, makapal. May sticker. Ganun din, may sticker din dito ng Rusi. Sana ito ginawa na lang silver. Kasi ang sama dilaw hindi bumabagay dito sa pagkablo niya. Sumasagwa, di ba? So ayan. Tapos dito meron siyang matte finish na plastic and then may texture din, ganda, makapal naman. So punta tayo rito sa baba. So makikita natin dito yung disc brake niya, mga brothers, no? So marami nagsasabi ito daw ABS, no? Hindi po ito ABS. So ito po yung pinaka parang disc niya sa odometer niya, no? So magnet type po kasi ito, no? So ito po yung dito nagre-read kung ano yung takbo mo na. So ito po yung kable niyan para sa odometer mo. Sa speedometer, speedometer cable. Ayan. Yung disc brake niya rito sa harapan, malapad ang dimension, which is good. So pagka pumreno, maganda ang performance nito, no? And then makikita natin yung kanyang telescopic port. Ayan. Which is standard lang naman, wala namang special. Pairings na dito sa gilid, okay naman din. Tsaka dito sa likurang bahagi, makapal naman. And then gumagamit ito ng gulong na 17 inches na wheel mags. And then meron siyang tire size na, nasa na yung tires? Ayan, 90 by 80. And then pwede mo pa rin yung lakihan. And then this is a street tire. So kinakapa ko naman, may pagka soft compound naman siya. Kung hindi ka maselan, pwede mo pa itong pudpurin. Tubeless na rin po ito. So wala ka nang poproblemahin sa mga maliliit na butas na gulong kung mapaplatang ka. Ayan. So ikot tayo dito sa kabilang side muna. Ayan. So yung pairings na dito, okay din ang pagkakakulay ng puti. Aling range din ang mga kinabit na tornilyo. Then pagdating dito, may touch ng pagkaitim dahil ito na yung pinaka parang araro ng motorsiklo. Ayan. May plastic dito and then may air intake papunta sa makina. At the same time, meron din dito na nagbibigay sporty look sa Flash 150. Okay? And then dito makikita natin yung kanyang setup ng kanyang shifter. Ayan. So okay naman, goma and bakal yung ilalim. Makapal din naman yung shifter niya. Okay din naman yung goma. So ito po 1 down, 4 ups, no? Nakalagay naman dito. And then yung makina na ginagamit nito is hindi na po overhead valve, no? Good thing. Ito na po single overhead cam and timing chain na po ito. And then this is a 150cc single cylinder, no? 2 valves, single overhead cam. Ayan, and then this is air cooled. And this is a fuel injected na makina. Alright? And then ito yung side stand niya. Okay naman. Yan, mamaya check natin yan pagka inupuan na natin yung motor. And then yung fairings niya rito sa bandang gitna, okay din. May air ventilation, yan. Para papasok ang hangin dyan, tumulong sa paglamig ng makina. And then meron ditong sticker ng Flash. Ito, nagustuhan ko yung approach dito ng Rusi. Ayos, elegante yung datingan. And then yung mga style ng sticker dito, kumukonek yan dito. Na may R nga dito. Racing, ibig sabihin. And then may nakalagay ditong FI Euro 4. Ayan. So yung plastic dito sa fairing sa ilalim ng upuan, okay din. Yung tapakan, okay na yung setup. Maganda yung pagkaka-gloss black niya. Tapos natitiklop ito. Etong sa rider footrest, natitiklop din. Good thing kung gusto mo itiklop. Ayan. And then yung swing arm niya, mahaba kahit papano. And then makapal naman na aluminum. Chain guard niya rin, malambot. Maganda rin yung mga edge, maganda rin yung design. Meron texture dito. And then gumagalaw ito, no? Just in case na mabangga o maibangga mo, hindi basta-basta masisira, no? Yung underneath niya, ang linis tignan. Dahil ito ay naka-monoshock na, mga brothers. So check natin yung monoshock kung na-adjust ba ito. I think hindi. Hindi ko makakita. So silipin natin sa kabila kung yung monoshock na-adjust, no? So dito muna tayo. Okay. Yung sprocket niya, mga brothers, on the wheels is gumagamit siya ng nakalagay nasa likod ko kung ilan nakalagay.
So I think nasa ano to mga brothers is nasa 42 ito. Wala nakalagay eh. Pero hindi galakayan yung sprocket niya eh. So more on pampatagang takbuhan ito. Tapos hindi pa natin makita yung front sprocket niya. No? So wala pa tayong idea. Ay, ito ba? Wala eh. Nakalagay lang dito kung ano yung slacks ng adjustment ng chain eh. Wala nakalagay. Yun lang, sad life. And then dito sa likod, makikita natin yung kanyang malapad na mags. I think nasa 3.5 ito o papuntang 4 inches. Which is good kung gusto mo magpalit ng mga low profile na gulong. And then yung tire size niya is 120 by 70 na tubeless type. And then street tire po ito Ang maganda na rin yung kinabit dito na gulong ng Rusi. Kahit papano, soft compound na. Pero ganun pa rin yung brand nila. Yongxing. Yan. Ayos. Yeah, boy. And then pagdating dito sa rear fender, yung pinakakabitan niya is bakal. Ayan Tapos yung plastic dito, makapal, matigas. Ayan. Hindi siya ganun kalambot. So pagka, meron konting lambot, no? So kaya nga labawang naatrasan nito, may naatrasan ka, tutupi lang. Ayan, tumutupi. Kita nyo ba? Di ba? Ayan. Tapos dito nilalagay yung plaka. Ayan. Ayos pala to eh. Oh, shit. Here we go again. Kung malapad na plaka ang ilalagay, kaya, pwede. Tapos meron na pong separate na ilaw yung plaka, reflector. And then dito makikita rin natin yung turn signal lights niya na LED na rin. Nakabukod po ito, wala po ito mismo dito sa pinaka-housing ng taillight niya. So yung taillight niya, maporma rin. So I think ito yung pinaka-low bin. Ganyan lang kaliit. And then pag nag-high bin siguro, ito iilaw to buo. And then ito yung daytime running lamp niya sa likuran. Ganda rin. Sigurado kulay pula yan. Tapos ito yung buksanan ng kanyang upuan. Mamaya silipin natin yung upuan mga brothers pagka ikot natin dito sa ilalim parte ng motor. So dito makikita natin yung kanyang pipe. Ayan. Na flat finish, na high temp of course. Yung guard ng pipe niya is maiksi lang naman, hindi isang buo ang tinakpan. So ingat-ingat na lang kung sakaling bababa kayo sa motorsiklo, lalo na sa mga backride. Aling range na rin yung nilagay. Okay na okay. And then yung pinaka-tip ng pipe niya light silver, and then naka-aling range na rin. Makikita nyo, no? So hindi ito tinipid ng Rusi. Good job, Rusi, no? Okay. For the job well done. Ayan. Disc brake. Ayan. Mas maliit ang disc brake nito kung kumpara natin doon sa unahan, pero at least naka-disc brake yung likod kasi masagwa ito kung drum brake pa rin. And then makikita natin yung style ng mags niya, no? Mayroon siyang silver dito. And then black naman, so nakakadagdag sporty looks. Ayan, yung monoshock, hindi ko talaga makita kung adjustable. So hindi ko masasabi, pero I think non-adjustable ang monoshock nito mga brothers. Kung sakali, kung gusto yung babaan o taasan, magpapalit kayo ng mga aftermarket. Yung rear na footrest, okay, bakal. Maganda yung pagkaka-bloss din, same din sa kabila. Okay na okay. Yung pinaka-guard ng pinaka-fuel pump niya, disc brake pump niya, nandito. Okay din. Yung plastic dito sa kabilang side, same din ang approach, katulad sa kabila. Quality, maganda rin ang pagkaka-blue niya. And then may logo rin dito ng Flash 150, tas yung mga sticker. Ayan, tabi natin tong plastic, nakakasira And ganun din dito sa bandang gitna na fairings niya, no? Meron ditong air intake para papunta sa makina, tutulong sa paglamig. Ito yung kickstart niya mga brother. So good thing may kickstart pa ito, no? Kumpara sa iba na wala na ata. No, ito yung tapakan ng footrest ng rider. Bakal, and then the same time may goma. Ito yung pinaka tapakan ng preno, malapad naman, di ba? So hindi ka madudulas dito basta-basta. Ito yung makina sa kabilang side. Yan, makikita nyo dyan. And then may fairings kasi to, kaya hindi natin makita ng buo yung pinaka makina niya. Okay din yung fairings dito. Aling range yung mga kinabit. Yan. Ang ganda na ng design ng sticker na Rusi, hindi na OA, hindi kagaya dati. Kahit pa paano, di ba? No? Salamat Rusi, at na-improve niya yan. Okay. Ayan, so nakaikot na tayo dito sa ilalim mga brothers. So doon naman tayo sa ibabaw para malaman natin yung seat height, yung cover ng seat, yung ilalim ng seat, at saka dito sa handlebar niya. So mga brothers, tignan muna natin yung seat cover na nilagay dito ng Rusi. Yan, habang
hinihimas at ating pinipisil, masasabi ko na quality na rito yung kinabit ng Rusi. At the same time, hindi siya ganon kadulas. At meron siyang tahi dito para ma-highlights kung hanggang saan ang upuan ng rider. And then dito po yung upuan ng inyong back rider. And then meron siyang mapormang grab bar dito. May mga edges na kulay matte color. Ayan, okay naman hawakan. Komportable naman, no? Dito sa ilalim, aha, wala nang compartment. Sinakop na halos, sinakop na talaga ng tangke, no? So, we assume na malaki ang tangke ng Flash 150. Ayan. So, ito yung buksanan ng tangke. Ayan. Ito yung chassis number. No, so mga brothers, take note, wala na po tayong malalagay dito na gamit pagka ito ang binili nating motorsiklo. And then meron po dito sabitan ng helmet. Ayan, which is good. Meron na ring rubber, no? So hindi basta-basta madadamage yung pinaka-strap ng helmet natin. So sakaling ilagay natin dito yung helmet, no? So sara na natin yan at sakyan na natin ang motor para malaman natin ang kanyang riding position at saka seat height. So seat height mga brothers, no, makikita nyo lapat ang aking paa, no? So I'm only 5'5", kasama na ang boots, lapad po ako. So ang estimated natin na seat height dito is around 760 mm pababa. Ayan, so sa mga 5'5" dyan pataas, huwag na kayong mag-alala. Abot na abot nyo itong Flash 150 ng Rusi dahil mababa lang po ang kanyang seat height, o kung tinatawag nating friendly user o manggagamit na kaibigan. Oh! Okay, so pagdating dito, makikita pa natin yung kanyang dalawang pockets, no? So parehas po ang lalim niyan, no? And then pwede po nating lagay dito yung cellphone natin para mag-charge. Ayan, dahil meron siyang USB outlet, no? Kung duda naman tayo at baka malaglag o kung malubak tayo, pwede tayo maglagay ng cellphone holder dito sa parte ng side mirror. Ayan. Ayan, may mga nabibili na mga cellphone holder, so para dito i-charge ang ating mga gadgets, no? So siguro pwede natin itong lagyan ng bottle of water kung makipot lang, at the same time basahan at saka kung anong mga essential na okay lang naman nakawin. So aling range na rin yung nakalagay. Yung susian niya mga brothers, wala namang special dahil ordinary ignition system lang naman ito. Wala po siyang shutter key. Ito yung susi niya. Ayan, no? So dito sa pinaka dashboard niya makikita na natin ang kanyang combination na analog and digital speedometer or gauge panel, no? And then may mga sign po yan dito, no? So hindi lang natin mabuksan. Again, dahil walang battery. Hopefully makakita tayo sa Google na nakailaw ito para makita natin kung ano yung mga ma-offer na warning sign at kung ano-ano pang mga features ang meron dito sa Flash 150 pagdating sa kanyang gauge panel. Okay? And then move tayo dito sa kaliwa. Yung handle grips, medyo mataba yung kinabit nila. Okay naman yung goma, makapit. Okay naman hawakan, komportable. May space na 1/2 inch lang naman para kung mas malapad pa ang iyong kamay. And then meron siya ritong end bar na bakal. Okay to, bakal, diba? At least pagka tumumba ka, ito yung unang tatama, kasi pag plastic wala na yan, wasak agad yan. Naranasan ko yan eh. Brake lever niya, okay naman pigain ang clutch, no? So by the way, ito po manual na motorsiklo, hindi po ito semi-automatic mga brothers. Ito yung low beam, ito yung high beam. Yung horn niya nauuna kaysa dito sa turn signal lights niya. So magkabaliktad po sila. Wala namang problema, sanayan lang naman yan. Ito yung lagayan ng side mirror, no? And then pagdating dito sa kanan, nandito yung kanyang off ng headlight, park light o yung pinaka daytime running light niya, at saka yung buksanan ng kanyang headlight, no? Ito yung electronic start. Ayan, sa ilalim. And then ito yung handle grips. Okay naman na pigain ang kanyang gasolina o yung kanyang throttle. Smooth naman. End bar niya. And then yung preno sa unahan, ayos naman, suwabe naman piga-pigain kahit hindi pa nagagamit. Yung seating position na natin sa kanya, no?
So, ang seating position nito, masasabi ko naman na kahit papano mataas yung handlebars niya. Ayan, no? So, upright naman siya kahit papano mga brothers. At I think, for the long ride, tatagal ka naman dito dahil komportable ang sakyan ang Plus 150. Plus, yung upuan niya naman, tama lang yung lapad. May lapad siya pero tama lang. Kaya nga naaabot ko kahit 5'5 lang ako mga brothers. Komportable. And then, may space ako sa likod. Pwede pa akong umatras. Depende yan sa tangkad mo. Kung matangkad ka, pwede kang umatras sa likod. No? Pero ako, 5'5 lang ako, dito na ako sa unahan. So sa mga kagaya ko dyan, may idea na kayo ha. So yung turn ng kanyang handlebar, okay din yung pagkakasagad, malaki naman dito sa kaliwang bahagi. And then dito naman sa kanan, so ganun din. So kung magmamanobra kayo, lalo na sa mga looban, siguradong hindi kayo kakapusin basta-basta dito sa Plus 150. So ayan mga brothers, tapos na nating ikutan at sakyan ang Plus 150 ng Rusi. Kung nagustuhan nyo po ang ating episode, wag nyo pong kalimutang i-like para makatulong kayo sa kaunlaran ng ating channel at Facebook page. Maraming salamat sa inyo mga brothers at lagi nyo ako sinasamahan sa huling dulo ng ating walk around episode. So abangan nyo naman ang ating serye sa mga Pantra bikes dahil iisa-isahin natin ang mga Japanese at Chinese brand pagdating sa mga mabebenta nilang mga pantrabahong motorsiklo. So abangan nyo yan. Next week po yan. So ako po si Ark. Salamat po sa panonood. Have a great weekend and cheers! Bye! Have a great time! Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Ark ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!